Hallelujah! Praise the name of the Lord! Thank you, Jesus. It's Saturday morning here in Houston, Texas. Weekend na. Pahinga, pahinga is real. Hallelujah! Makikinig pa rin tayo sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Jesus, for a new day. Thank you, Lord. Welcome dito sa ating live. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's weekend. We survive for the whole week. Lord, salamat po, Lord. By God's grace and mercy. Thank you, Holy Spirit, for the guidance. For guiding us in every step of the way. Glory to God, Almighty alone. Yes, welcome dito sa ating live. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Glory and honor unto your name alone, Lord Jesus. Salamat po at kami ay nagising. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. Salamat po, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dito na ba kayo? Nandito na ba kayo? Nasaan na ang iba? Wala pa. Wala pa ang iba. Saan na ang iba dyan? Nasaan na kayo? Nasaan na ang iba? Kayo na, welcome dito sa ating live. Okay. Okay. Umpisa na tayo. Ang ating thumbnail, no, ang ating batayan, ang ating pananampalataya kay Kristo, John 3:16. Happy moments, praise God. Difficult moments,
seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. In Jesus' name. Hallelujah! Ayan mga ka-Team Jesus, welcome dito sa ating live. At muli na naman nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Hesus na siya ay ating purihin, ating parangalan, at ating sambahin, itaas. Hallelujah! Welcome, welcome dito sa ating live. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Ayan, magpuri tayo sa Kanya. I-ready natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan para sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya lamang mga ka-Team Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, salamat, Lord. Salamat, Lord. Lord Jesus,
Kami po ay nakaraos sa buong linggo. Salamat po sa inyong pag-iingat sa amin, Panginoong Hesus, na ligtas kami sa anumang kapahamakan at maraming salamat, Holy Spirit, sa iyong paggabay sa amin sa bawat araw. O hallelujah, nakaraos po sa linggong ito at ngayon ay weekend. Ibang pahinga na naman po sa aming mga trabaho, Panginoon. O hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Panginoon Diyos. You are good at all times, oh Father. Thank you, thank you. Thank you for your faithfulness. Thank you that you are in control of everything, O King of Kings and Lord of Lords. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kagalingan. Salamat po, Lord Jesus. Oh, hallelujah. 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 We give you all the glory and honor, Father God, sa tagumpay na yung ibinigay sa amin sa buong linggo. At ngayon ay Sabado na ng umaga dito sa Houston, Texas. Ang gabi ng Sabado sa Pilipinas. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, maging sa aming mga pamilya, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Holy Spirit, thank you so much for guiding us. Billions of angels of the Lord, thank you for guiding us. Oh, hallelujah, in the name of Jesus. Glory, glory, glory to your name alone, Father God. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw lamang ang karapat-dapat at walang iba. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat po. Salamat po. Linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo ang aming mga isipan. Gawin mo kami karapat-dapat ulit sa araw na ito upang ikaw ay pakinggan, upang maramdaman namin, maranasan namin ang presensya ng banal na Espiritu. O hallelujah. Yes, Lord, we surrender everything to you. Ano man ang aming mga fears, ano man ang aming mga iniisip na hindi kaloob mo, Panginoon, patawarin mo kami. At gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, glory to your name alone, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat, Lord. Sapagkat nandiyan ka, hindi ka nagkulang sa iyong mga anak. Thank you for guiding us. Thank you for leading us in every step of the way. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Glory to your name alone. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We welcome your Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you.
I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Holy Spirit, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. We welcome you in our midst. Sabi mo po, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So Father God, in the name of Jesus, let the Holy Spirit dwell upon us and control everything sa aming mga gagawin sa oras na ito, Panginoong Hesus. At buksan mo ang isipan ng bawat isa, ang puso ng bawat isa, na maging kami po ay handa sa iyong mga mensahe, banal na espiritu, at ang mga mensaheng ito ang siyang mas lalo pang magpapatibay sa aming mga pananampalataya kay Panginoong Kristo, at gamitin namin ang mensahe mo, ang mga aral mo upang lakaran namin ang aming pananampalataya kay Kristo sa bawat araw na kami ay nagising, at sa bawat araw na kami ay may pribilehiyo na makapagbahagi ng libreng kaligtasan sa kahit na sinong tao na nararapat sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoong Kristo, nang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan, ang iyong kaawaan na walang hanggan, ang iyong katapatan ng iyong mga pangako, Diyos Ama. Lahat ng ito ay aming binabalik sa pangalan ni Kristo, at dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ayan, welcome Facebook viewers, joiners, at saka YouTube viewers sa ating live. At matuto tayo sa salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon ay January 18, Saturday morning here in Houston, Texas. Mag-freezing at mag-snow kami next week, mga ka-Team Jesus. Bahala na si Lord dyan sa mga mangyayari sa ating buhay, sapagkat siya lamang ang nakahawak o kay humahawak sa mga buhay natin. Hindi tayo, kundi ang ating Panginoong Jesus ang humahawak sa ating mga buhay. Ang ating lamang ay maging tapat tayo sa Kanya sa bawat araw na tayo ay nagising. Okay? So welcome tayo dito sa ating live. Balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. So tayo ay nandito na, tapos na tayo sa Romans 7 verses 1 to 13, no? Na ang ibig sabihin nun ay malaya na tayo sa kautusan yung batas, sapagkat tayo ay iniligtas hindi dahil sa ating kabutihang nagawa, hindi dahil sa batas, kundi hindi dahil tayo ay sumunod sa batas, kundi tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesus Kristo.
So, yun dapat ang ating pagtutuunan ng pansin. Hindi tayo nailigtas, hindi tayo naging Kristiyano dahil sa ating kabutihang loob. Tayo ay naging Kristiyano dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos Ama, na tayo naniwala sa kanyang pangako sa John 3:16, no? John 3:16. Kaya malaya na tayo sa batas at dahil tayo mga Kristiyano, kaya automatic na sinusunod natin ang batas. Okay. So dito tayo sa Romans 7 verses 14 to 24, no? 25. Romans 7:14 to 25. Ang kaguluhan sa puso ng tao. O yan, ang tao na naman. O ito, ang puso kasi tandaan natin, ang ating mga puso, mga ka-Team Jesus, ay ano yan deceitful. Full of wickedness ang puso. Kaya nga, let us guard our hearts. Kaya out from the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung anong mayroon sa puso mo, yung pagiging greed mo, pagiging self-righteous mo, yung gusto mo ng appreciation sa tao, yung gusto mong makilala ka, mag-recognize ka, mga ganyan, tapos hindi mo nagawa sa tao, ayan, nandun ang inis mo, nadismaya ka, nagalit ka, na ganyan. These are not from the Lord. Ang sabi dito, ang kaguluhan sa puso ng tao, yung trouble ng puso ng tao, no? Why? Kasi we wanted recognition from man. Tandaan natin na kung tayo ay mga Kristiyano, we don't care if somebody recognize me or not. That is what the Lord told me to do. I do it for the glory of God. So you don't need to be recognized. No? Kung ginagawa mo yan na para sa Panginoon, ang Panginoon dapat ang makilala at mapurihan, hindi ikaw, hindi tayo. Pero kapag ang puso natin ay we long for recognition, we long for ganitong gawin ng tao sa akin, ganyan, kaya nagiging magulo ang puso mo, anxious heart ka. Dahil kailangan, that is from the demon yan, from the enemy yan, ha? Kailangang madetect mo kung ito ba'y galing sa demonyo o galing sa Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, very gentle yan. Kind, gentle, good. Yan ang Holy Spirit. Full of peace, full of joy, full of love. No? Okay. So ano kaya ang sinasabi dito? Ang kaguluhan sa puso ng tao. Tayo kaya ay ma-confirm o tayo naman ay ma-convict at saka ma-rebuke. Rebuke is real na naman tayo nito kung ang ating pinaimbabaw sa mga puso natin ay ang kaaway ng Diyos, ang greed, ang selfishness, ang recognition ng tao instead of what we want is to please God alone. Kaya ako, I don't care kung ilan lang ang nanonood sa akin, ilan lang ang nakikinig, ilan lang nagjo-join. I don't care. Mine is, I did what the Lord wants me to do. Bahala ng Holy Spirit magpadala ng mga taong makikinig sa kanyang salita. Sapagkat hindi ako ang magpapabago sa buhay ninyo, kundi ang banal na Espiritu at ang salita ng Diyos na inyong naririnig sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng boses ko, siya ang magpapabago sa mga buhay natin, sa mga buhay ninyo, at hindi ang tao. Okay? So, glory to God. So, dito tayo, ang kaguluhan sa puso ng tao. Ayan. Dito tayo sa 14. Alam natin na ang kautusan ay mula sa banal na Espiritu. Pero makamundo ako at alipin ng kasalanan. 15. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Ang mga mabubuting bagay, gusto kong bumait pero di ko magawa. Ito na yun.
nasa 15, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dali lang, tingnan natin ang oras. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. Hala, ang mga bagay na ayaw natin, yun ang ating ginagawa. Yun ang mali, yun ang gusto nating gawin. Yan ang nasa puso natin, no? Dito tayo sa 16. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito'y sumasang-ayon ako na tama nga ang sinasabi ng kautusan. 17. Kaya hindi talaga ako ang gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin kasi nature natin ang pagiging makasalanan. No, likas na daw dahil kay Adan. No? Na-inherit natin yung kasalanan ni Adan. 18. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ay ang makasalanan kong pagkatao dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. 19. Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. 20. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. 21. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. 22. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. 23. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. 24. Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? O sino? Kawawa siya. Ito si Pablo. At tayong lahat. Kawawa tayo. Gumawa tayo ng kasamaan, hindi natin mapigilan ang ating mga sarili dahil sa likas na kasamaan na ating namana mula sa ating ninuno. Sino ngayon ang makakatulong sa atin? Kapag tayo ay mailigtas sa kamatayan. Sabi dito sa 25. Salamat sa Diyos! Hallelujah! Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking kaligayahan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito daw ang kanyang kalagayan. Ito ang kanyang sitwasyon, no? Sitwasyon niya. Ito ang sitwasyon niya. Ito ang sitwasyon natin tao. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Lord, Holy Spirit, salamat po sa iyong mga salita. At i-reveal mo po sa amin ang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito. For your purpose and glory. In Jesus' name, Amen. So ano ang ibig sabihin nito mga ka-Team Jesus? Kahit ngayon sa kasalukuyan na tayo ay mga Kristiyano na, nananatili pa rin sa atin, nakakaramdam pa rin tayo ng kasakiman, ng kasamaan, di ba?
Kasi nga, hindi tayo perfecto. We are still on the process. We are not perfect. Meron tayong mga limitasyon. Meron tayong mga sinasabi nating mga lapses. Kaya hindi tayo perfecto. Sa bawat araw ng ating buhay, tayo ay lumalakad ayon sa ating pananampalataya kay Kristo. Subalit may mga pagkakataon na tayo ay nalaglag. Tayo ay nagkasala. Hindi natin napigilan ang ating mga sarili na mainis, magalit, o ano paman, at nakakagawa tayo ng mga bagay na maaring sa huli ay pagsisihan natin dahil tayo ay naging agresibo, tayo ay naging impulsive sapagkat hindi natin hinayaan na ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang maghahari sa mga puso natin. Sa halip ang hinayaan nating maghari ay ang demonyo nang dahil sa ating inis, nang dahil sa ating galit, nang dahil sa ating ganito, nang dahil sa ganyan, nang dahil sa ganyan. Sa halip na ang ating ipamumuhay, ang ating panatilihin sa mga puso natin ay ang kapayapaan, ang kagalakan ng puso, ang pagpapakumbaba sa mga sarili natin. Hindi natin, we welcome the Holy Spirit. Subalit, pagdating sa mga kinikilos natin at sa mga desisyon natin, we ignore the Holy Spirit. Alam natin kung ano ang mabuti. Alam na natin ang salita ng Diyos. Subalit, ang mga mabubuting dapat nating gawin ay hindi natin ginawa at ang ginawa natin ay yung opposite ng kabutihan na yun. Pag ako ay galit talaga matitikman ninyo yung aking galit na ganito ganyan, hindi man yun sa Holy Spirit. Tapos, pag nahimas-himasa na tayo, nagsisi na tayo sa ating ginawa, ganito ganyan. Sa palagay mo ba walang consequence ang ating mga hakbang na maaring naging agresibo tayo at hindi natin hinayaan na ang Holy Spirit ang magpipigil sa ating mga sarili nang sa ganoon ay hindi natin pagsisihan ang desisyon natin later on. Mas pinakikinggan natin ang likas na kasamaan ng tao sa halip na sinasabi natin, anong sabi dito? Tandaan natin, sabi ni Pablo, itong aking kaligayan. We are nothing apart from the Lord. Hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang ayusin ang mga buhay natin na tayo-tayo lang. No. Apart from God, apart from Christ, we are nothing. We cannot be confident on our own na kaya kong maging mabuting tao, kaya kong bumait, maaaring isang araw lang pwede kang maging mabuting tao o bumait. So, balit time will come as the days go by, bumabalik na naman ang likas na kasalanan, kasakiman ng tao, bumabalik. Bakit? We entertain them. Instead of, we rebuke them in the name of Jesus. We rebuke you in the name of Jesus. Pag may mga ganong sulsul ang demonyo sa atin na, ayan na naman, kasi ganyan, hindi ka ganito, ganyan. Kakainis yung mga yan, ganito, ganyan. Sa halip na, I rebuke you, spirit of anger. I rebuke you, spirit of jealousy. Go out from my mind, from my heart. In the name of Jesus, I welcome the Holy Spirit. I welcome the fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. Holy Spirit, lead me, guide me in the name of Jesus. Kasi ang sabi sa salita ng Diyos, kung nandiyan ang mga demonyo, you cast them out. And they will flee, and they will flee, and they will flee. Aalis sila. Pero kung you dwell on that emotion, you dwell on that selfishness mo, you dwell on that pain na mayroon ka sa halip na yung pain mo,
yung galit mo, yung inis mo, ibigay mo kay Panginoong Jesucristo. Lord, I am in pain. Nasaktan ako doon sa sinabi ni ganito. Nasaktan ako doon sa ganyan. Father God, Lord, I give this to you. Lord Jesus, take this pain out of me. I give this to you. I chose to forgive. I chose to release blessings. I chose. Wala eh. We dwell on our pain. We dwell on our pain. We dwell on our anger. Mas hinayaan pa nating mag-nourish pa yung anger natin, yung ano natin, because of our pride. Because hindi tayo nakilala, because we were not acknowledged. Sino naman ang nagsabi sa inyong gawin mo yan? If it is from the Holy Spirit that told you to do it, then you should not aim for recognition of other people. Hindi mo kailangan ang recognition ng ibang tao sapagkat kung ang banal na espiritu ang nagsabi niyan sa iyo na gawin mo yan, do it with your heart for the Lord. You don't need a recognition from other people. Ngayon, dahil walang nag-recognize sa iyo, ay naiinis ka, nagagalit ka, nadismaya ka. Do you think that is how easy life is to you? Hindi ganun ang buhay, Kristiyano. Nagkamali man tayo, magpapakumbaba tayo, Lord, patawarin mo ako, ako'y nagkamali. But it doesn't mean na yung consequence ng pagkakamali natin ay hindi natin yung naranasin. We have to suffer the consequence of our sin. May consequence ang kasalanan na ginawa natin sapagkat hinayaan natin ang demonyo na manatili sa puso natin sa halip na i-rebuke yan, manahimik ka na ganito, Lord, tulungan mo ako. Manahimik ka. Control your anger. Control yung anong nararamdaman mo dahil hindi yan. Iisipin mo, seek more of the Lord. Iisipin mo, Lord, mali itong aking nararamdaman. I rebuke this in the name of Jesus. Hinayaan pa natin na mag-dwell ang pain na yan, ang anger na yan, o sumabog ka, o nainis ka, o anong nangyari sa'yo ngayon? Nasira ang testimony mo bilang Kristiyano. Kaya nga sabi, mag-ingat tayo sa ating paglakad, ating pagiging Kristiyano, sapagkat tinitingnan tayo ng iba. At nakakatisod tayo kung sa pagdideklara natin ng pagiging Kristiyano natin na tayo dapat ang maging living witnesses. Sa halip na tayo ang naging living witnesses, tayo tuloy ang naging dahilan ng pagkatisod ng mga taong ito. Dahil sa ating mga aggressiveness, dahil sa ating impulsive actions, na sa halip na manahimik tayo, ito nararamdaman ko, ibigay mo sa Diyos, bakit may nararamdaman akong ganito? Lord, confirm it to your word. So dito tayo magbasa sa salita ng Diyos, kagaya ng nangyayari sa akin, kung mayroon akong nararamdamang inis, galit, whatever, nananahimik ako sa social media. And I ask the Holy Spirit, confirm it to your word, Lord. Tama ba itong aking nararamdaman? Anong gagawin ko dito? Sapagkat ang Holy Spirit ay tapat. Nakikipag-usap yung Holy Spirit sa atin. Nagko-convict yan. May conviction dito sa puso. At nagiging sabihin natin, confirm yung kanyang conviction dito sa salita niya. Pag hinihingi mo yan, pag nagbabasa ka, ganyan. Magsasalita ang Holy Spirit sa atin na ito ang dapat mong gawin, na i-rebuke din tayo. Uy, mali yung aking ginawa. Tama ang Holy Spirit. Kaysa yung agad-agad kang sasabog dyan, agad-agad kang mag-post dyan, agad-agad kang kung anong mag-react dyan. Oh. Manahimik ka. Ano sabi dito? Oh? Bakit nananatili sa kanya yung likas na kasalanan? Nung tinanggap na natin si Panginoong Jesucristo, anong sabi? Nilinis ka na sa dugo ni Jesucristo.
Talikuran mo na ang iyong mga kasalanan. Kung sa araw-araw ng buhay natin at binapanatili natin ang presensya ng banal na Espiritu, hindi yan mangyayari sa atin. Kasi alam natin na we cannot decide on our own. We need the Holy Spirit to decide for us. For our nature is sinful. Sinful ang ating nature. So kung ang ating nature ay sinful, at hinayaan lang natin na mag-dwell tayo sa pagiging sinful ng ating puso, na pagiging sakim, pagiging ganito, pagiging ganyan, sino ngayon ang ating pinapatuwa? Sinong natuwa sa ating ginagawa? Hindi ang Diyos. Hindi ang Holy Spirit. Ang demonyo ang natutuwa sa iyo dahil you are confessing that you're a Christian, dahil nag-post-post ka pa dyan araw-araw ng mga ganito, tapos bigla na lang nag-post ka pagdating ng anong nangyari sa taong ito? Oh, sinong sumira sa iyong testimony? Ikaw din ang sumisira sa testimony mo. Sa halip na manahimik ka, umiyak ka sa presensya ng Diyos, Lord, comfort me. Yan ang ginagawa ko. Sa tuwing mayroon akong negative na nararamdaman, mayroon akong inis na nararamdaman, mayroon akong, I go to a place, I go to a room, halimbawa dito, ako lang mag-isa sa closet, whatever, na I'm alone, and I ask the Lord, I cry out to the Lord, Father God, take out this pain in me. This is not yours. I give this to you, Lord Jesus. Holy Spirit, comfort me. At doon ako umiiyak, doon ako, nilalabas ko ang lahat ng pain na nararamdaman ko. Pagkatapos nun, ang sarap na ng aking pakiramdam. Lord, thank you Jesus for comforting me. Ganon dapat ang gawin natin, hindi yung para tayong mga kung sino-sino dyan na tandaan natin, wala tayong maipagmamayabang na kahit na ano. Ha? Wala tayong pwedeng maipagmamayabang na kahit na ano sa buhay natin. We are saved by the grace of God. O sabi dito ni Pablo, anong sabi niya dito? Kawawa naman ako. Yan ay nasa Romans 7 verse 24. Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? O sino nga magliligtas sa kanya? Sino? Sarili ba niya pwedeng magligtas sa kanya? Hindi. Ha? Anong sabi dito? Sa 25, salamat sa Diyos. Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. O sino magliligtas sa atin sa kapahamakan? Sino magliligtas sa atin sa pagiging sakim? Sino magliligtas sa atin sa likas na kasalanan natin? Hindi tayo. Hindi tayo. Kasi tayo ay mga weak, huyang, mahina tayo. Pero sa ating kahinaan, doon pumapasok ang kalakasan ng banal na Espiritu na kaya natin to. Mapaglabanan natin ang kasalanan na to, mapaglabanan natin, mapigilan natin ang ating mga sarili kung tayo ay nagsasabit, sumusuko sa banal na Espiritu sa anumang ating nararamdaman, sa anumang ating mga hindi mabuting iniisip. Pero anong ginawa natin? Anong ginawa ng iba? Hinayaan na sumabog sila na ganito, na ganyan. O ngayon, nagsisi na kayo sa inyong ginagawa. Tandaan natin, ang pagsisisi ay nasa huli. Ha? Nasa huli ang pagsisisi. Walang pagsisisi na nauna. Kasi ang pagsisisi ay ginawa yan upang matuto tayo sa ating mga nagawang kasalanan. We learned our lesson in a hard way. Pero sana, kung ang ginawa natin ay nanahimik tayo,
Magpakumbaba tayo sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? No, Lord Jesus, Holy Spirit, lead me. At anong gagawin ko? No? So wala sanang pagsisisi na gagawin dahil never that you will regret when the Holy Spirit's conviction is what you are following. Kung ang conviction ng Holy Spirit ang ating sinusunod, never tayong magsisisi sa ating mga desisyon sapagkat kung anuman ang desisyon ng Holy Spirit, that will be the best decision we can have. Pero, kung tayo-tayo lang ang mga nagdidesisyon na itong gawin natin para makilala tayo, para maganito tayo, pa sa tingin ng iba, mabuting tao tayo, ganyan tayo, well, we reap what we sow. Kung ano man yung ating itinanim, yun din ang ating aanihin. Kung ang itinanim natin ay ang likas na kasalanan mo, likas na kasalanan ng tao, yun din ang babalik sa atin. Pero ang itinanim natin ay ang kabutihan na nanggagaling sa Diyos Ama, yun din ay babalik at magtitripli pa yan doon sa ibang tao. Kaya ako, I don't care. You like me? Okay, thank you. You don't like me? Wala akong magawa. I am not on my own. I am just a servant of the Lord. I follow where my boss is telling me to do. Kung anong sinasabi ng Holy Spirit sa akin, hindi ibig sabihin na yan ang sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, yan din ang gagawin ko dahil sinabi ng Holy Spirit sa iyo. No. I have my own relationship with my Lord and Savior. I acknowledge the presence of the Holy Spirit. At kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit sa akin, hindi, yun ang aking susundin at hindi ang sinasabi mo. Okay? Yan ang problema natin eh. Oh, sino lamang ang makakapagligtas sa atin? It's the Lord lang, walang ibang makakapagligtas sa atin. Sapagkat gustuhin man nating maging mabait, gustuhin man nating maging mabuting tao, nasa likas natin ang pagiging makasalanan at sa pamamagitan lamang ng pagsuko ng likas na kasalanan na yan ng ating pagkatao doon kay Panginoong Jesucristo, saka lamang tayo naging mabuting tao sa harap ng Diyos. At kapag tayo ay naging mabuting tao sa harap ng Diyos, automatic yan. Tayo rin ay maging mabuting tao sa harap ng tao kahit hindi natin kailangang mag-exert ng effort na para makilala tayo na maging mabuting tao tayo. No! Kusang lumalabas ang kabutihan natin dahil tayo ay naging mabuting tao sa harap ng ating Diyos. Yan ang mahalaga. No? Yan ang mahalaga. We are not man-pleasers. But yung iba naiinis, nadidismaya kasi hindi sila na-please ng tao, hindi sila na ganyan. Kung tayo ay mga Kristiyano, we don't care. If you don't please me, it's okay. I don't serve you. I only serve one God. That is my Lord and Savior, Jesus Christ. That's all. Yan ang nangyayari sa lipunan ni ngayon. Kaya nga, maraming mga magsiselfie na ang gaganda-ganda ng mga mukha, may mga filters pa na may mga pilik mata na nakaganyan, mayroon pa doon sa mga story nila na magsayaw-sayaw pa sila ng ganyan, black ka nga eh. Di ka na makakapasok sa ating live, black ka. Kristiyano ka? Magaganyan ka doon sa my story mo na para kang burikat, para kang prostitute na nagdadala ka ng come here dito kung gusto mong makita ka ng iba. You don't need to do that. Your body is a temple of the Holy Spirit. Your body, our bodies, are the temple of the Holy Spirit. Sa makatuwid, our body is sacred.
Pero ikaw, nagko-confess ka na ikaw ay Kristiyano, tingnan mo yung ginagawa mo sa sarili mo. May story ka pa dyan, na sumasayaw-sayaw ka para kang nasa bar? Anong halaga nun? Kung nasi Kristo sa buhay mo, kung nandyan ang Holy Spirit sa buhay mo, di ka ba nasasagwaan dyan sa ginagawa mo? Why? Kasi ang pinapaimbabaw natin ay ang ating likas na kasalanan ng tao, makasalanang likas ng tao, sa halip na ang ating paimbabawin ay ang presensya ng banal na Espiritu. Itago mo ako, Holy Spirit. Itago mo ako na hindi ako makikita, kundi ikaw. Ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal, yun dapat ang ating sasabihin. Hide us, na hindi tayo makikita, kundi ang Diyos. Ang glory ng ating Panginoong Jesucristo ang makikita sa mga buhay natin. There is something different in her. Ano yun? Ang glory ng Diyos nasa atin, sapagkat hindi natin ninayaan ang ating likas na pagiging makasalanan ang mananaig, kundi ang pagmamahal ng Diyos, ang gabay ng banal na Espiritu. Rebuke Israel, mga ka-Team Jesus. Kaya ako I don't care kung ilan lang nagjo-join sa live. Magpapatuloy akong susunod sa kalooban ng Holy Spirit sa buhay ko. Sa aking katawagan, kahit isa lang manonood, 0, walang nanonood, wala akong pake. Bakit? I don't serve man. I serve my God. I am subject to the Holy Spirit. I am God's property. I know I am no longer on my own. Sinusuppress ko ang aking pagiging likas na makasalanan. Ibinibigay ko sa Diyos, sinusuko ko sa banal na Espiritu ang aking likas na pagiging makasalanan. Dahil kung wala siya, wala ako. Wala ako kung wala ang Diyos. Patay na ako. Kung hindi nang dahil sa kanyang kabutihan sa buhay ko, kung hindi nang dahil sa kanyang pangako sa John 3:16, wala na ako. Ako ay namumuhay sa kamatayan, namumuhay na parang walang direksyon, walang kabutihan, walang kaligayahan, walang kapayapaan. Kung wala ang Diyos na siyang nagligtas sa akin. Kasino ako? Sino tayo na magmayabang? Sino tayo na akala natin tayo ay nasa iri na tayo ay ganito na? The more na tayo ang ginaginamit ng ating Panginoong Jesucristo, the more na tayo ay magpapakumbaba, the more na we thank God, Lord, at lumuhod tayo sa kanyang trono. Salamat po. Ginagamit mo ako para sa iyong kapurihan. Ikaw po ang makilala, Panginoong Jesucristo, at hindi ako. Hindi tayo ang makikilala, kundi si Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang dahilan kung bakit tayo hanggang ngayon ay buhay, kung bakit tayo hanggang ngayon ay humihinga. Upang tayo, anong sabi daw sa salita ng Diyos? Upang tayo ay maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Hindi upang tayo ay gamitin ng demonyo na siya ay maging masaya na sa halip tayo makapag-impluwensya ng kabutihan sa ating kapwa. Tayo patuloy ang dahilan na tayo, yung iba ay natiso dahil sa ating mga ginagawa na hindi naman kaaya-aya sa harap ng Diyos. So yun dapat ang palagi nating isaisip sa mga sarili natin. We are nothing apart from God. Wala akong pwedeng may pagmamayabang. Ang tangi ko lamang may pagmamayabang ay ang kabutihan ng Diyos Ama sa John 3:16 na isa ako sa kanyang kinatagpo
upang mabigyan ng panibagong pagkakataon na muling mabuhay sa Espiritu at magamit ang aking buhay para maging kapakapakinabang sa kaharian niya. Yun lang ang kaya kong ipagmayabang. The rest, I have nothing. I am nothing. I am nothing. Wala. Wala ako kung wala ang Diyos. Anong sabi doon? Mag-ingat tayo sa ating mga pina-follow. Mag-ingat tayo sa ating mga sinusunod. Sapagkat kung sino ang ating mga sinusunod, yun din ang ating mga sinasamba. Sino ba ang ating sinusunod? Ang Diyos? Si Panginoong Jesucristo o ang tao? Dahil sa pamamagitan ng taong yan ay nakatanggap ka ng mga biyaya, nakaganyan ka ng ganyan, salamat ka ng salamat sa taong yan. Nakalimutan mo na kung wala ang Diyos, wala din yung taong yan. Dapat una mong pasalamatan ang Diyos. At dahil pinasalamatan mo ang Diyos, hindi mo na kailangang i-acknowledge yung mga taong yan. Pray for them silently. Pero ang mga taong ito, sila ay hangol. Alam niyo yung hangol? Ha? Uhaw sa pagpupuri ng tao. Hangol. Hangol sa mga pagdaig ba? Tandaan natin, anong sabi sa salita ng Diyos? The glory belongs to God alone. The glory belongs to God alone. The glory belongs to God alone. Paano natin ma-honor ang Panginoon? Paano natin ma-honor ang Diyos? Sa mga taong ginamit niya para sa atin. We don't mention their names. They are just instruments. Ginamit sila ng Diyos upang sagutin ang ating mga dasal. We don't need to mention them, but we will exalt the name of the Lord Jesus Christ. Sa mga buhay nila, ipagdasal natin sila ng tahimik. Anong ginagawa ninyo dyan? Pinupost pa ninyo yung mga pangalan ng mga tao dyan, na mga ganito. You don't need to say thank you to me. Why? It's not for me. I am just an instrument. Hindi nanggagaling sa akin ang mga pagpapala. Ang mga pagpapala ay nanggaling sa ating Diyos Ama, nanggaling kay Panginoong si Kristo sa banal na Espiritu. Sa makatuwid, doon tayo magpasalamat sa Kanya, ipagdasal natin ng tahimik ang mga taong ginamit ng Diyos para tayo ay masagot ang ating mga dasal sa pamamagitan ng mga taong ito. Doon natin mabigyan ng karangalan, ng galak ang Holy Spirit. Malalaman natin, we can discern sa mga tao dyan na nagpo-post ng kung ano-ano dyan, kung totoo ba silang naniniwala kay Kristo o hindi. Dahil ang totoong naniniwala kay Kristo, you don't need to mention these people. You pray for them quietly, but sino ang pinaparangalan mo? Sino ang pinapapasalamatan mo? Walang iba kundi si Panginoong Jesucristo. There is no name that deserves to be exalted. It's only the Lord Jesus Christ alone and no one else. No? So yan mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus sa iyong mga salita sa araw na ito. Lord, salamat po. Kami ay natuto na naman sa iyong mga salita. Panginoon, thank you po. Thank you po Lord Jesus. Holy Spirit. Thank you sa inyong pakikipag-usap sa amin ngayon. Lord, patawarin mo kami kung kami man po ay nagkasala, kung kami man po ay mas lalong, mas pinaimbabaw namin ang aming likas na pagiging makasalanan kaysa sa kilalanin ka, Holy Spirit. May acknowledge ka na kami magpapakumbaba, na kami ay manahimik sa iyong presensya. Sabi mo, manahimik sa iyong presensya. Oh, quiet moment. Quiet moment. Let's worship the Lord. Sambahin ka namin sa anumang aming mga nararamdaman, sa anumang aming mga nakikita, sa anumang aming mga naririnig.
Maging mabuti man, maging masama, masama ang aming pagdating, ang dating ng mga salita na yun, na mga naririnig namin nakikita. Father, sa halip na manahimik kami at isuko namin sa inyo ang lahat ng ito, ay hinayaan namin na sumabog kami, hinayaan namin na mas matuwa sa amin ang demonyo kaysa sa ang Diyos, kaysa ang banal na Espiritu ang magsasabi sa amin na, very good, anak. Patawarin mo kami, Holy Spirit, for hurting you. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ang aming likas na pagiging makasalanan, yun ang nagdudulot sa amin ng kamatayan. Subalit, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan, ang siyang magbibigay sa amin ng kapayapaan sa puso. Hallelujah. Gabayan mo kami, Holy Spirit. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. We need you. We are desperately needing you in every step of the way. Sa bawat hakbang na aming gagawin, sa bawat iniisip, sa bawat puso, sa bawat nararamdaman namin, sa bawat salitang aming bigkasin, Lord. We need you, Lord. Ingatan mo po, Panginoong Jesucristo, ang aming mga testimony sa iyo. We are your living witnesses na hindi ito masira ng kaaway sa pamamagitan ng kawalan namin ng pagpipigil sa sarili. Sa halip na sumuko sa iyo, hayaan mong ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa. Father, forgive us. Oh, hallelujah. Napakabuti mo po. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa iyong kapatawaran. Guide us and bless us for your purpose and your glory. In Jesus' name. Amen. Woo! Holy Spirit. Yan, mga ka-Team Jesus. Rebuke is real. Kung kayo man ay na-rebuke, magbago. Kung kayo man ay na-confirm, ibig sabihin, ituloy ang iyong mga ginagawa para sa kaparihan ng Diyos Ama. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Wala tayong Bible study sa Sunday. Pero Team Jesus members at yung gustong maging Team Jesus members, mag-post pa rin kayo dyan sa inyong Bible study kung ano man ang inyong natutunan sa Sunday worship or Sunday church ninyo para kompleto kayo from January 1 to end of January, the Lord willing. So, kita-kita ulit tayo sa Lunes, no? Lunes ng gabi dyan sa Pilipinas. Dito sa akin ay Lunes ng umaga, the Lord willing. God bless us all and Jesus loves us. Huwag kalimutan, maglagay dyan, i-love ang ating face, ang ating live, i-share, at maglagay kayo ng inyong mga comments dyan, kasama rin, pati na rin sa Facebook, sa YouTube. Bye-bye. Jesus loves us.